Alright guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood at if hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button. Okay, pag-usapan nun natin ng mabilis. So kahapon, tinanggal na si General Nicolas Torre bilang Chief PNP. So kung natatandaan nyo guys, last I believe June, so halos ano lang June or May, tatlong buwanan siya bilang isang PNP chief, 'di ba? So meron tayong nakita sa news, sabi ni Senator Ping Lacson na meron siyang ginawang beyond his authority. Kumbaga, dapat hindi niya ginawa. Okay? But first, let's watch a video from here on UN TV News and Rescue about yung pagkakatanggal sa kanya. Pwesto bilang hepe ng Philippine National Police si Police General Nicolas Torre III. Isang kopya ng executive order na pirmado ni Executive Secretary Lucas. Okay, so sabi dito, General Torre, you are hereby relieved as the Chief PNP effective immediately. For continuous and effective delivery of public service in PNP, you are hereby directed to ensure proper turnover of all matters, documents, and information relieved to your office. So, syempre, uh, kahapon din, may nalagay na silang bagong PNP chief, di ba? At pagkakaalam ko ay galing ito sa Ilocos Sur. So, sa baluarte ng mga Marcos. Syempre, alam niyo naman, hindi hindi naman to siguro tago. Merong halong syempre yung politika. Di ba? Now, punta tayo sa balik tayo sa dito kay yan, kay information galing kay So dito galing information to galing kay kay Senator Ping Lacson kung bakit sa mga reasons, isa sa mga reasons bakit siya tinanggal. Senator Ping Lacson believes Police General Nicolas Torre III was relieved from his post as Philippine National Police Chief for acting beyond his authority. In a statement on Tuesday, August 20. Yan, so Torre acted beyond his authority of unilaterally relieving his second-in-command, Nartates. So pagkakaalam ko ay ilalagay siya sa Western Mindanao, doon sa lugar ng mga I think doon sa mga Duterte. At alam naman natin si Senator Ping Lacson ay naging PNP chief siya. So meron siyang mga connections sa loob ng ng PNP, 'di ba? At mukhang yung move ni General Torre ay nagresulta ng hindi magandang move galing sa kanya. At para sa akin, siguro fair naman 'to na kung may ginawa kang beyond your authority, na dapat hindi mo 'to ginawa, siguro may penalty, wala namang parusa, Kasi ang sinabi niya ni DILG Secretary, wala naman siyang nilabag na batas. 'Di ba? So that means, tinanggalan siya purely sa mga ginawa niya. 'Di ba? Okay. But anyway, gusto ko sanang tignan yung talaga ng bagong PNP chief tapos yung information galing kay Secretary Jovic Remulla. Siyempre, para matignan naman natin in our point of view, 'di ba? Okay. And so para sa akin, syempre reliable information naman yung galing kay Senator Ping Lacson. So meron tong valid information na makakapagbigay ng explanation din para sa ating mga mga makikinig, 'di ba? Okay. Now, kung natatandaan nyo, pagkatapos niyang ma-relieve sa pwesto, ang nangyari, ang daming naghihigyawan ng mga DDS, 'di ba? Kasi isa sa mga sinabi siguro, berdugo daw, sabi ni
ni Mamang si Harry Roque, 'di ba? Kasi yung mga niya ginawa ni General Torre sa kay Digong tsaka kay Kibuloy. Gano'n din si ano naman, si si Bato de la Rosa, sinabi niya na naaawa siya pero may galit pa rin. Aba, nagdadrama na naman si Senator Bato. O sana sabihin mo na lang na galit ka, 'di ba? Okay, do'n sa video niya matatawa ka, eh. Parang gusto niyang tumawa pero pinipilit niyang, hindi muna, oh, 'di ba? Okay, now, anyway, let's talk more about yung mga statements related sa later on video, hopefully may time ako. Hopefully. Oh, okay, so punta tayo sa Gemini. So sabi dito, chineck ko yung mga accomplishments. So ito ay yung mga summarized accomplishments ah, General Torre. So sabi dito, siya ay 31st Chief of PNP, June 2 to August 25. So halos less than 2 months. He was the first Philippine National Police Academy PNPA graduate to become the first PNP chief. O, yan. Tapos, siya yung head ng Criminal Investigation Detection Group. Tapos, siya din nag-aresto kay Pastor at Pastor Kibuloy tsaka kay Rodrigo Duterte. Siyempre, information galing dito sa Inquirer. Okay? Wikipedia. Yan, Wikipedia. He implemented the 3-minute or 5-minute rule. Tatandaan ko yan. Para maka-responde sa mga emergencies, di ba? At nang naging director siya, sabi niya, he was recognized pioneering drone assisted patrol, full integrated body worn cameras para sa mga operations doon sa Quezon City. Natatandaan ko si General Torre, sabi niya, taga Iloilo siya. So, anyway, taga Iloilo din ako. At nakikita ko talaga yung kanyang sincerity para magbigay ng serbisyo sa ating mga Pilipino, 'di ba? At para sa akin, conclusion ko na to, napaka-bad move to ng administrasyong Marcos. Bakit? Siya ang pinaka-popular na PNP chief. Mas popular pa doon sa kilala nating umiiyak sa Senado, 'di ba? At kita mo yung mga backlash doon sa social media. Ang dami nagsasabi sayang at sana hindi siya nangyari, 'di ba? At yun na nga, para sa akin napakaano lang, parang ah, bad move yung ginawa ng kasi siya ang isa sa mga highlights ni Marcos nung naging CIDG siya, eh. At saka yun siya ang humuli sa kay Pastor at saka kay Digong Duterte na inilagay doon sa ICC. At yung kay Pastor naman, syempre may kaso siya sa sa Amerika, dito na rin sa atin bansa. So hopefully, bali-balita natin, may alok daw si Bongbong Marcos sa kanya. Hindi lang naman, pero sabi niya sabi ni Attorney Claire, napakabigat daw na responsibilidad pero makakaya daw niya. So we'll try to make a new video. Hopefully mayroon po tayong time. So salamat po sa mga manonood. If you have any comments or suggestion, please write it down and I will see you in the next video. Salamat po sa pakikinig.